Yes, bro. Sagutin ko lang ito muna si ano, bro, si Muslim King. Sabi niya kasi dito, may tanong siya at pinapasagot niya. Sabi niya, sana ba 'yun? Wait lang Sana ba 'yun, Muslim King? Ito tanong niya, sagutin ko lang. Sabi niya, Bro John Ray, tanong ko, bakit hindi sinunod ni Pedro sa Acts 8:16 ang bautismo na Trinity? Pakisagot, Bro John Ray. Okay, sagutin lang muna natin, Bro Jando, Well, Yo, yes, kapatid, basahin mo natin yung talata, no, bago ko sagutin, no? Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. So, siguro ang nasa isip mo ngayon, bakit hindi Trinity ang ginamit ni San Pedro na binyag? Well, ang account na ito, hindi po si San Pedro ang nagbinyag dito, no? Kung babalikan natin sa 14, bro, nang nabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. So bakit kinakailangan panalanginan ni Pedro at ng isa pang apostol ang mga Samaritano para makatanggap ng Espiritu Santo? Dahil ito ang ginawa, no, sa 16. Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila, sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. So hindi talaga valid ang pangalan lamang na bautismo ang gagamitin. Pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo ang gamitin. Hindi valid. Bakit? Sa 15, hindi sila binabaan ng Espiritu Santo. Kaya nga, sa 17 nito, ipinatong na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. So, not valid talaga, bro, ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo na gagamitin sa binyag. At huwag po nating sabihin na hindi sumunod ang mga apostol. Sumunod. O bakit? Ano ba ang sabi ni San Marcos sa kanyang ebanghelyo? Basahin natin. Sumunod at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Sumunod sila eh. Ayan o, sabi ng ebanghelisto na si Marcos, sumunod ang sorry. No? Sumunod nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. O, paano sinabi niya hindi sunod? Ano ba ang isa sa mga inutos? O, when it regards sa binyag, ito yung malinaw na inutos ng ating Panginoong Hesukristo. No? Kaya wag mo nating sabihin na hindi sinunod nila Pedro. Sumunod. Kayo lang nagsabing hindi sumunod, no? No, ito po ang sinabi dito na sa isa sa mga utos. Kaya't habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Yan po ang utos ng ating Panginoong Hesukristo. Sa anong paraan ng pagbinyag? Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. So yan po ang utos na tinanggap ng mga apostol at ulitin natin ang sabi ni apostol ang sabi ni Marcos, no, sa kanyang ebanghelyo, napakalinaw naman eh. Ayan o. Sumunod nga at nangaral ang mga apostol o mga alagad niya sa lahat ng mga dako. Kaya malinaw po na sumunod ang mga apostol, no, sa binyag na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ngayon, para mapatunayan natin, gamit tayo ng reference, no? Meron ako ditong Didache. Ito, Didache. Yan. Didache. Ano ba itong Didache? Ayon sa mga scholar, no? Hindi to Catholic, pero may Catholic version dito. Pero ang babasahin ko ang Protestant version ng Didache. Ano ba itong Didache? The Didache was a first century manual of sorts for the Christian church. It was contemporary with the book of Revelation. Contemporary to siya sa aklat ng Revelation, no? Noong 60 AD, and purports to have been written
by the 12 original apostles of Jesus Christ to Gentile. So ang may sulat nito, mga apostolis mismo para sa mga hintil, Gentile Christian churches, as a quick tutorial of instruction for conduct and practices. Yan ang ibig sabihin ng didache. Kaya nga kami mga Katoliko, meron kami tinatawag na didache Bible, Catholic yan, no? Pero itong gagamitin ko, Protestanto, para hindi naman bias o ano bang sinabi dito. Basahin natin sa page 9. Ito, page 9. Kung hindi ba sumunod ang mga apostol, sabi dito, concerning baptism, after you have reviewed all these things, baptize this way. Sabi ng mga apostol to, baptize into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit in running water. But if you have no running water, baptize into other water. And if you cannot do so in cold water, do so in warm. If you do not even have this, pour water 3 times over the head into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yan, kapatid na Muslim King, no? Ang katotohanan, bro, hindi po naisulat lahat sa Bible. No, meron po tayong mga external evidence na kailangan din nating basahin para makumplito natin ang kabuuan ng pangangaral, no, ng mga apostol. No, dahil sa Bible, wala po talaga tayong mabasa letra po letra diyan na binyagan nila yung mga tao, yung mga Kristiyano sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Wala tayong mababasa letra po letra. Pero tandaan po natin ang utos ng Panginoong Hesukristo sa kanila. Kung babalikan natin ang Mateo 18, 28 pala, 19, malinaw po na ang utos ng Panginoong Hesukristo, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. At hindi wag nating sabihin na kinukontra ng mga apostol yan, no? Dahil sa ating Panginoong Hesukristo, John 13:16, sabi natin Panginoong Hesukristo, John, Lucas pala to. Sa John 13:16. No, tandaan po natin ito mga pahayag ng ating Panginoong Hesukristo eh. Ito sabi natin Panginoong Hesukristo, pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo ay kaysa nagsugo sa kanya. Okay? So hindi mo pwedeng tumama yung inyong kahaka na hindi sinunod ng mga apostol ang binyag na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. No, dahil letra po letra, sabi rin ni San Marcos, kung babalikan natin, sumunod nga at nangaral sa lahat ng mga dako ang kanyang mga alagad, kapatid na Muslim King. Yan lamang at maraming salamat, Bro Jando. Ayun. Magandang gabi po, Bro Gando. Oh, good evening. May tanong lang sana po ako. Sige go, ano tanong bro? Tungkol dun sa ano bang pwedeng gawin ko dun sa pinsan ko sa probinsya na certified talagang mangkukulam sa mangbabarang. Uy, Nandito ngayon ako sa Manila. Gusto ko, pag nagretiro ako, mayawang Diyos, uwi ako ng Talibon sa Bohol. Kaso magiging kapitbahay ko yung pinsan ko na mambabarang ako. Marami nang pinatay, Bro Jando. Ultimo yung nanay niya, pinatay sa Mindanao. Tapos, yung kapitbahay niya, tiya niya, saka yung asawa niya, pinatay, pinagsabay pa. Pati pa yung asawa ng kapatid ko, bigla na lang natumba. Nagkautang lang ng 1,000 nung siningil sa anak. Kasi pati mga anak, tinuruan ng nanay paano mangkulam ang barang. Nalaman kasi 5 anak niya, tapos yung isa hindi tumanggap sa itim ng kapangyarihan doon sa nanay niya, mangkukulam ang barang. Kaya nalalaman tuloy sa tao doon na certified nga ang magpapatay ng kukulam ng barang yung nanay niya. Ngayon ang tanong ko, paano ba? Kasi hindi pwede pa lang may demanda talagang ganyan kasi pwede ka bang sugurin doon, magdala ko ng pare na exorcist? Brother Wendell,
Ano bang gawa ko doon? Okay, Brother Wendell? Tungkol diyan, kailangan talaga na yung sinabi niya na mangkukulam ay willing na magpa-process. So wala siyang magawa kung yung mangkukulam na yan ay kung totoo man na willing ba siyang magpa-process. Tandaan natin na during the institution of the Holy Eucharist, si Judas na possessed. Pero bakit hindi pinaalis ng Panginoong Hesus ang demonyong pumasok kay Judas? Dahil hindi willing si Judas. Kaya 'yun ang problema, no? Paano mapaalis sa kanya ang naturang kapangyarihan kung siya mismo di willing at pumipili na talaga sa demonyo? 'Yun po, Brother Jendo. Yun nga po Ayun. bro eh. Kasi ang problema ko ngayon, pati patuloy mga anak niya, tinuruan at tinanggap pa. Pwede lang sa isa na umayaw. Pero tanong niya, Brother Wendell, anong gagawin niya, Brother Wendell? Pag uwi niya ng Bohol daw, magiging kapitbahay sila. O Oo. dapat yung buong pamilya niya ay pagsikapan talagang nasa estado ng grasya ng Diyos. Yung proper faith, proper disposition of morality, and a state of grace. Rosary together with the family para di sila matamaan kung ano man ang mga demonic attack. Kasi yan problema ko ngayon bro Jando kasi bro Wendell kasi paano na lang kaya kung ano, imagine yung kapatid ko na namatay na lang yung asawa niya, tinira walang sakit, natumba na lang. Sabi ko, grabe kapangyarihan pala nito talaga. Yung nagturo daw sa kanya, galing si Kihor. Pwede pa isa, bro. Sige, go ahead. Yung ano, tanong ko bro, Wendell, yung di ba yung mga mangkukulam din, nagdadasal din ng Our Father ni nila, dasal ng simbahan. Bakit ba sila pinapakinggan ng ano? Pinakinggan yung kanilang dasal. Una, paano po natin masiguro na yung kanilang dasal ay pinakinggan? Tandaan natin na even during the time of Jesus, si Judas ay apostolis din. Pero nasaniban. No? Bakit nasaniban? Dahil kahit siya'y apostolis, kahit siya'y obispo, pinili talaga niya ang kasalanan. Ayun din ang mga albularyo. Meron silang mga imahe. Nagsisimba pa yan. Opo. Dahil ang demonyo ay talagang napakatuso at pandaraya talaga. Kung tingnan natin, pagkibasa ikalawang Korento Kapitulo 12 hanggang 15, Brajendo. At patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang mawala ng batayan ang pagmamalaki ng iba na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Ang mga yan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa at nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katuwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. So, napakalinaw yan. Ibig sabihin, kahit pa nasa loob tayo ng simbahan, ngunit nagiging syncretism ang practices natin. Anong syncretism? Maliban na naniniwala tayo sa Diyos, pero meron din tayong paniniwala na sa demonyo na ipinagbabawal ayon sa Catechism of the Catholic Church 2116, 2117 at meron pa mga superstitious superstitious belief ayon sa Catechism of the Catholic Church 2138. Ayon, mariing ipinagbabawal. So ang kaso ay
syncretism at magiging occultism. And occultism is Satanism.